Today, our speaker ay miyembro ng ating team. Super blessed tayo to have him. And he is our partnerships director, but he's also a top leader of the community MFC, Missionary Families for Christ, and they do their LCSC, yung kanilang mga teaching at evangelization work. So, sanay siya sa mga, mula pa nung maliit siya, 1990, so, um, 30 years ago, no? 30 years ago, he has been giving talks for more than 30 years. Maliit siya, well, di mo yung totoong maliit kasi he's very tall. So, I guess even when he was young, he's already tall. But we are so blessed to have him. At siya ay nagpa, uh, unyay, hindi. Anyway, granted our request, no, na magbigay ng talk, special talk for this Paskuhan Click Me. Ayan. So I guess without further ado, no, ang ating topic uh, sa talk natin ay unstoppable, turning setbacks into strengths. So bakit yan na ang pinili natin na talk ngayong chika? Um, Kasi nga, as I said, as we are wrapping up our pilot batch and we'll be starting our new batch of communities, very important itong mensahe na ito, no? Unstoppable. Wag titigil. Turning our setbacks into strengths. Na yung ating mga naging challenges, problema, balakid sa buhay, ay tinuturn natin na maging strength natin, na maging positibo, maging kakayanan natin para tumahak tuloy-tuloy pa. So hindi tayo titigil, no? Hanggat sa huli. So itong talk ni Dino for today, bibigyan niya tayo ng insights about this, and of course in the process we will also be hearing from inspiring people, particularly our official sharer talaga, very special din, na miyembro rin ng ating team. Um, but I won't steal the thunder. So I will let Dino describe. But at the same time, before we started the session, Dino and I were talking, and we really also want to open up the floor for sharing by others, no? Whether learner, whether team member, na may gustong magbahagi rin. Kasi may mga discussion question tayo. Kasi hindi tayo magbe-breakout rooms today. So open lang sa plenary yung ating mga usap-usapan. So chika nga, pag-uusapan natin yan. No? So, okay. Liz, you want to add anything, Ate Mara, before we turn over to our coach speaker? No, I think good morning lang. Good morning to everyone. And we're excited. We're excited to hear the talk of Coach Dino and yung mga sharing. So, go ahead. Yeah. Mar? Oh, welcome to Wen Asuncion. I see Teacher Wen, member din ng ating team. Hello, Wen. Oh, Mar, you want to welcome everybody and Sorry. Good morning, everyone. Click Me learners. Yeah, this is our final chika for this year. But yes, according to Ate Rose, pwede pa kayo umattend next year sa aming mga chika. Pero sana today, namnamin na natin. Ito na yung pinaka-summary ng ating pagsasama monthly. Yeah. Welcome everyone. Good morning. Yeah, so congratulations then, I guess, no, for everybody. I also noted si Hazel, ang ating member rin ng team natin, nandiyan. Hi, Hazel. So, okay. So start na tayo, naka-record naman to, Mara, no? So i-share naman natin to sa mga makakamiss at pati na rin sa ating mga kaibigan sa Florida kasi they're having final exams right now. So I don't think they'll be able to join. But just the same, we're celebrating the season of love
And we are honored to share with you now and turn over our Chika session to Coach Dino Badilla. Yan. Hi, Deans. Thank you. Thank you. Magandang umaga. Uh, Good morning sa lahat uh, from different parts of the country. May mga kasama tayo mamaya siguro from other countries. We'd like to just open the discussion for them also. So, hindi ako marunong magbisaya, pero magaling akong Bicolano. Kayang-kaya ko makipagkwentuhan sa iyo. Maintindihan ko naman yung mga Bisaya na mga kapatid natin. Ako si Dino Badilla and nandito ako to share with you about how we can turn setbacks into strengths. So I'll share my screen. Yes. Okay. Yan. So, welcome ulit. Welcome mga friends, mga kapatid ko. From Manila to Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Napaka-importante ng araw na to dahil makikinig tayo sa bawat isa, matututo tayo sa bawat isa. And dahil nandito ka, you showed up, yun ang pinaka-importante. Madalas, kahit magaling, kahit napakatalino, kahit napaka-okay na tao, pero pag absent, absent. Pag hindi sumipot, hindi dadating, hindi magpapakita, hindi magpaparamdam, walang kabuluhan, walang pupuntahan. So dahil nandito ka, you're here, and I'm sure the others, mga kapatid natin are also showing up mamaya. Napakalaking bagay na nandito tayo ngayon, and that matters. Tayo mga Pilipino, tayo yun, resilient, resourceful, maabilidad, mapagpasalamat, mapagpatawad, kahit binabagyo, kahit binabaha, kahit nagagalit dahil sa mga skandalo na napapanood natin, pinagagawa ng ating mga pinagkatiwalaan binotong mga leader, nakakadismaya, nakakagalit, they have failed us, kahit anong mga setbacks na pinagdadaanan natin, nakatayo pa rin tayo, lumalaban pa rin tayo. So at this point, isulat nyo sa Zoom chat room. Pag sinabing setbacks, yan. Pag sinabing setbacks, ano pumapasok sa isip nyo? Ito ba yung hindi ka na-promote? Ito ba yung iniwanan ka ng mahal mo sa buhay, mga taong pinagkatiwalaan mo? Pwede mong i-chat sa chat box natin. Tulungan ako ni Mara para makita kung sino yung mga sumusulat doon. Mali. Yan. Mga obstacles, mga pagsubok, yung mga setbacks, yung mga pagkakataon na buong-buo yung loob natin, pinaasa tayo, o kaya nag-apply tayo ng trabaho at hindi tayo pinansin, naghihintay tayo sa walang tawag. Pag naalala mo yung nakaraan, lalong nanghihina ka. Pag naisip mo yung babayaran mong utang o kaya obligasyon, nanghihina ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, anong gagawin mo, sinong lalapitan mo. Lahat tayo, alam natin ibig sabihin ng pagsubok ng mga bagay na talagang nakakalungkot at nakakaparalisa sa atin. Hindi tayo exempted dyan. Tayo pa mga Pilipino. Ilang bagyo ba dumadating sa Pilipinas taon-taon? Mahigit 20. Pero andito pa rin tayo, laban pa rin tayo. We rise anyway. And tonight and today, your being here is proof, is evidence na buhay ang iyong kinabukasan. Talagang meron tayong pupuntahan, meron tayong kapayapaan, meron tayong kasiglahan, kalusugan na talagang we are meant to be. So, let's see if my is working.
Okay. So, hindi natin pwedeng sabihin na lahat lang na nangyari ngayong taon 2025 ay disappointments o kaya setbacks. Marami din naman tayong pinagdaan ng masaya, talagang blessing after blessing. Kaya ito rin yung magandang panahon para magpasalamat sa Panginoon, sa mga taong naniwala sa atin, mga taong pinagkatiwala natin, talaga hindi tayo iniwanan. So, today is also a day to thank everyone. Thank the Lord, thank our family. Magpasalamat tayo dahil napakagandang ugali, napakagandang simula yun. Habang meron tayong minimithi sa ating buhay, lagi tayong magpasalamat, pusong magpapasalamat. And so, your presence here, very important yun na mapaalala natin sa bawat isa. Mamaya, magkakaroon tayo ng time para makapag-share din tayo ng naisip natin, so we learn from one another. Ako kwento ko lang yung buhay ko. We have all experienced setbacks, and ako, we can I can say so many things, and I can begin from just one story of how life said no to me. For you, probably it's a different thing, but I'd like to share my story. 13 years old ako nung pumasok ako sa seminaryo. I was studying to become a priest, and I thought priesthood was my path. Alam ko na magiging mabuting pari ako. Alam ko na kayang-kaya kong gawin yon, at pakiramdam ko yun ang tawag sa akin ng Diyos. 4 years, habang nag-aaral seminaryo, diretso na ako sa College of Philosophy degree. And one day, after 8 years, I realized that God was leading me somewhere else. Nagsara yung pintuan, so I had to leave the seminary. I was unsure. Litong-lito ako, takot na takot ako. Wala akong kakilala, no connections, kasi nga 8 taon ako nasa loob eh. No savings, walang malinaw na plano. Then one day God sent one man. One morning, one breakfast, nakilala ko siya. Pinakilala ko sa akin ng tatay ko. And this man became my mentor for 10 years. He believed in me when I could not believe in myself. He saw the leader inside me, nakita niya yung potential ko, and he started to mentor me from the probinsyano to the leader that was trusted in Manila, in the whole Philippines, for the work that I did. So I became a missionary for 10 years. So I left the comfort of my home in Bicol and became a missionary for 10 years, traveling the Philippines and the world. Walang pera, walang bahay, walang guarantees. Pero God saw every tear, lahat ng iyak ko, lahat ng dasal ko, lahat ng steps na ginawa ko. I saw that He was really with me. And because nag-yes ako, God guided me to my purpose, my work, my mission. And that one yes changed everything. Dahil naniwala ako, dahil nakinig ako, dahil nakita ko na dito yung path na binubuksan ng Diyos para sa akin, binago na yung buhay ko. And for 10 years, I was prepared to say to more bigger things, more powerful, exciting things. And totoo yun sa atin lahat. Sigurado ako na marami na tayong napagdaanan na kahit binigay mo yung best mo, wala pa rin. Sinundan mo yung paniniwala mo, paninindigan mo, ginawa mo yung tama, wala pa rin, napahama ka pa. Ginawa mo lahat para maging stable ka sa buhay, pero you realize na wala palang pupuntahan, you have to step back. Some relationships ended, some dreams collapsed, some doors
they did not just close, they slam in your face. And today, we'd like to discover the hope that is in us, in one another. And because all of us are meant for great things, kailangan natin ma-realize na uh, lahat yan merong purpose, merong pupuntahan. And like in my story, when I decided to listen to this man, to this mentor, when he believed in me, that small, insignificant, nobody saw that decision. But because I showed up, I showed up at his door, he started to believe in me. It opened a life that I never thought I was deserving. And yung pintuan na yun, para sa atin lahat, meron yun. Bubuksan yung pintuan na yun para sa atin. Kakatokin kayo sa bahay nyo, at tatanungin ko, ipapakita sa yung pintuan. Pero hindi kailangan napakaraming pintuan. Only one door will be open. And when you open that door, when you enter that door because you said yes, dahil handa ka na, dahil kahit hindi ka handa, dahil nag-yes ka, nagtiwala ka, it changes your future. It changes how you will experience your future. And today, yun ang pag-uusapan natin. Because lahat tayo, we have to begin. We have to start somewhere. Hindi pwedeng yung nangyari kahapon, yung nangyari nung isang araw, yung nangyari 10 taon na nakaraan, ganun pa rin hanggang ngayon. Napipigilan tayo, papabagalin yung pag-asenso natin, at napapahamak pa rin tayo every time, looking back and not looking forward. So, today, pag-uusapan natin, 3 commitments. Yan, 5 pa lang nakasulat dyan. Pero 3 commitments para makabangon tayo from our setbacks to our strengths. But it's important that we say yes. Isang yes lang para mabago natin yung takbo ng buhay natin. So number 1, let's talk about our first yes. First commitment. Number 1, invest in yourself daily. Napakahalaga nito. Sabihin nyo nga, isulat nyo nga sa chat box, invest in myself daily. Yan. Tingnan ko, audience participation. Makita ko kung talagang present kayo at kasama kayo sa kung meron kayong nakikita na mga learnings, isulat nyo na dyan kasi mamaya babasahin natin yan isa-isa. Invest in myself daily. Coach Dino, anong ibig sabihin nun? First of all, pag sinabi nating investment, laging merong balik yon. Okay? Good investment yung palagi. Hindi tayo, syempre, malayo tayo dun sa bad investment. Lagi tayong good investment. Profitable investment. Gusto po ninyo yan? Thumbs up kayo. Gusto nyo ba na good investment? Panalong investment, di ba? Talagang ready tayo to win. So, I'll begin with the story of Daniel. Daniel is a young man. Ito dito, matanda na siya dito. Pero syempre, when he was a young man, talagang very smart, very handsome, kasama niya mga tropa niya na talagang napakagagaling, napakatatalino, pinagkatiwalaan ng king, pinagkatiwalaan ng government, ng kingdom. They were the best of their kind during their time. Pero dahil marami siyang talents, marami siyang connections, sobrang pinagkatiwalaan siya ng maraming bagay ng kaharian. But there was one rule, there was one policy, batas na pinasabi yung king na kailangan ang sasambahin lang ng lahat ng tao sa kingdom yung Diyos ng king, which is not the true God, the living God. But even then, Daniel stayed faithful sa kanyang pananampalataya, pagtitiwala. Hinanda niya yung sarili niya, pinalakas sa sarili niya, nag-aaral siya, nagdadasal siya, and he stood out
because of his integrity in every challenge. At dahil sa maraming nainggit sa kanya, maraming nagagalit sa kanya, pinahamak siya, sinumbog siya sa king. Siyempre, hindi mabali ng king yung utos niya, pinapon siya sa isang balon na maraming leon. At walang nabubuhay doon, lahat ng tinatapon doon talagang nawawala na ng ilang minuto lang gutay-gutay na yung katawan at wala ka nang maririnig na ingay ng leon. I mean, yung leon talagang nag-iingay sila habang ini-enjoy nila yung pagkain nila doon sa mga preso na tinatapon doon sa balon na yun, sa well na yun. But when Daniel was thrown into the pit of the lions, he survived. Hindi siya kinain, hindi siya kinaing buhay. Talagang tumikom yung bibig ng mga leon. Parang busog na busog yung leon na they all were not excited. They were not hungry to kill him, to eat him alive. And nagtaka yung king dahil napakatahimik ng mga leon. And when he called onto the Daniel, kung buhay pa siya, sumagot siya na talagang buhay na buhay siya dahil pinoprotect siya ng kanyang Diyos. Tayo, yun ang mga setbacks natin para mga leon. Talagang iiyak tayo, tahimik sa kwarto, o kaya kahit di man natin masabi yung pinagdadaanan natin, sumasabog na yung dibdib natin dahil wala tayong masabihan, wala tayong mentor, wala tayong household head, wala tayong best friend, o kaya pwedeng pagkatiwalaan ng makakahiya natin pinagdadaanan. The Lord sees you. Nakikita ka ng Panginoon. Nakikita ka ng Diyos na pinagdadasalan mo. At dahil pinagdadaanan mo yan, magtiwala ka na merong kadahilanan niya. There's a purpose for that. And kailangan mo lang na pagdaanan yan, you invest in yourself, you stay faithful, at magtiwala ka because pagdating ng panahon, pagdating ng oras, kailangan mong gampanan yung papel mo sa buhay, yung mission mo sa buhay na hinahanda ka. Ako, I can say straight to you that I was not the perfect employee. I was not the perfect leader. I made so many failures and I have to go through them. Kailangan ko pagdaanan yun, mapahiya ako, magkamali ako, mapagalitan ako, sabihan ako na hindi ka pwede magpare, kailangan lang lumabas ng seminaryo, hindi ka bagay maging pare, hindi ka bagay dito sa trabaho nito. And all those rejections prepared me for the life, for the purpose that God has prepared for us. Lahat tayo, kailangan nating daanan yung bagyo. Sabihin man natin, yung mga kasama natin sa ibang bansa, talagang wala silang pinagdaan ng bagyo, baha, ibang bagyo yung pinagdadaanan nila. And they have to go through that. Tayo, for us to survive, to thrive, to be successful, to be able to live our purpose, preparation is self-respect in action. Makikita natin na dito natin masasalubong at madidiskubre ng ating purpose, ang ating mission sa buhay ay talagang napakalaki at napaka-importante sa mata ng Diyos para sa atin, sa ating pamilya. So kailangan natin pagdaanan ang ating mga pagsubok para paghandaan natin yung buhay na para sa atin. And kilala natin si Heidelin Diaz, mga taga Zamboanga. Nakilala ko siya noong 2016 sa Philippine Sports Commission. I worked as a chief of staff of the CEO, Chairman Butch Ramirez. At nakita ko yung gym sa Rizal Memorial Stadium kung saan siya nag-training. May ipis, mabaho, madilim, kulob, walang hangin, walang mineral water, amoy pawis, at nakakalat lang doon yung maduming mga basahan sa isang gilid. At nagkukwento kami ni Heidelin at yung ibang mga atleta, sabi na, Coach, napakahirap ng sitwasyon namin dito. Meron din naman pondo pero hindi sapat. Nakita ko kung paano niya talagang
mapakumbaba, pinagdadaanan lahat ng mga training niya so that she can prepare for the Tokyo Olympics. And nananalo siya. Of course, mayroon din siyang pamilya, nag-aaral siya sa Lasal that time, natapos siya in college. She was an enlisted soldier in the Armed Forces of the Philippines. At talagang kayod lang, tahimik lang. That time, yung mga officials where I work in Philippine Sports Commission, talagang pinagdadasal, sinusuportahan siya ng lahat ng pwedeng isuporta. And alam naman natin what happened. Years of quiet discipline. First gold medal ng Pilipinas, si Miss Heidelin Diaz ang naipagpanalo para sa atin. Nung panahon na yon talagang lahat tayo mababa yung loob, pinagdadaanan natin noon, hindi ko na maalala, pero talagang binuhat ni Heidelin Diaz yung Pilipinas. Lahat tayo umangat yung tingin natin sa sarili natin, nagkaroon tayo ng tiwala sa bawat isa sa Panginoon na kapag tayo nangarap, pag tayo nag-isip, naghanda at talagang naggawa ng plano para sa ating buhay, meron at meron mangyayari. And today, let's remember Heidelin. Let's pray for her. Tuloy-tuloy yung laban niya. She inspires us. And ganun pa rin, napakumbaba pa rin, tulungan niya yung maraming mga weightlifters, mga kababayan niya, lahat ng gusto magpa-mentor sa kanya, tinutulungan niya. And she's just an inspiring person for us as someone who really invests sa sarili, invest araw-araw sa sarili. So, eto, let's look at small habits that can compound into big futures for all of us. Gising tayo sa oras, kung maaga, make it a habit na talagang tama yung gising natin. Of course, kailangan tayong matulog ng maraming mga 6-7 hours, marami sa atin. Ilang oras ba yung tulog nyo? Lagay nyo sa chat box na dyan. Baka kulang kayo sa tulog, kagaya ko kagabi. Pero napaka-importante ng tulog. Mahirap tayong magdesisyon ng ayos, ng tama kung yung gising na, yung tulog natin 2 oras lang, hindi maayos pa. Kailangan laging sakto na 6 hours and more. 6 hours or 7 hours. Maximum siguro. And dahil dyan, very important that all of us are preparing for a good day, a good week. So we always make plans. We strengthen our skills. Every day, even 10 minutes, palakasin natin yung skills natin. 10 minutes, pwede tayo magdasal noon. Makinig lang tayo sa Diyos. Makinig tayo sa plano ng Diyos para sa araw natin. 10 minutes, marami ka nang mababasang pages ng libro. So, every day, kung meron kang 10 minutes para mag-scroll ng reels, hindi nga 10 minutes, di ba? Baka 10 hours pa, o kaya 2 hours or 30 minutes. Pero kahit 10 minutes lang, magbasa ka lang ng libro, ang laking bagay noon. O kaya isang chapter ng libro, ang laking bagay noon to be a skill every day. Let's choose integrity. Lalo na pag wala nakakita sa atin, gawin natin yung tama, mag-isip tayo ng ayos so that hindi tayo napapahamak pag meron ng mga pagkakataon na we have to make a decision dahil ayos tayo mag-isip. Ayos tayo mag-desisyon. Let's build habits that will make us dependable. Na maasahan tayo palagi ng ating mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng ating boss, ng ating mga kapatid, katrabaho. Maggawa tayo ng mga habits na isang sabi lang, isang ayos na pakiusap lang, lahat tayo nasasanay na gumagawa ng ayos every day of our life. So, whoever walks in integrity walks securely. And preparation is so important. Paghandaan natin. Kasi yung biyaya naman, dadating yan pag talagang handa na tayo. Dahil pag dadating yan sa inyo, yung blessing, yung mga pintuan, pag nagbukas yan hindi pa kayo handa, mapapahamak lang kayo. At
maraming beses sasabihin mo na, Coach Dino, hindi pa ako handa. Wag mo na akong i-bless, wag mo nang ibigay sa akin yung promotion na yun kasi hindi pa ako handa. Hindi ganon. That doesn't work. Yung kahandaan, kailangan ginagawa mo yun araw-araw kahit wala pa yung blessing, kahit wala pa yung promotion, kahit wala pa yung trabaho. Kailangan hinahanda mo na sarili mo ngayon. Kailangan alam mo yung gusto mong ma-achieve para sa buhay mo. And I like to talk about some action steps that you can do. For the brothers who are here, syempre, madaling sabihin, madaling gawin, 10 push-up, di ba? Pwede naman, di ba? O kaya yung mga gustong magbawas ng timbang, di ba? 15 minutes na lakad dyan sa village just to keep our mind sharp and at peace. O kaya 30 minutes na lakad, just walking. And all these small habits, connecting with friends, saying hi to friends na mga gusto mo lang kumustahin, just drop a line, send a short prayers and a short quote, and just to be able to connect is very important. So all these small habits that you can do, encouraging someone, sending a kind word to somebody, praying for you, all of these small habits that you can do every day, they have a very powerful compounding effect into your life. And that's our first commitment. So invest in yourself daily. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, invest in yourself daily. Okay, so I'll continue with the second one. Next would be equip yourself. Yan. Invest in yourself daily, yung number 1. Number 2 nating commitment is to equip yourself. And when we talk about equipping yourself, we're talking about the work that prepares us for what God wants us to do, for what God wants to do through us. So this is that portion where we invest in skills, wisdom, and maturity so that pagdating ng opportunity, steady tayo, ready tayong pumasok, ready tayong i-claim, angkinin yung para sa atin. And isang tao na kilala natin sa Bible, kilala natin siya, si David. Si David, marami siyang pinagdaanan na mga simpleng bagay habang nagbabantay siya ng kanyang mga sheep, kanyang mga tupa. And lahat yun, araw-araw pinoprotect niya na hindi mawala sa landas, hindi masaktan, at talagang makauwi sila ng maayos, mabantayan niya, makakain. And nung panahon na kailangan niya ng labanan si Goliath, lahat ng mga napakalalaking, mga napakagagaling na mga sundalo, takot na takot sa higanteng si Goliath. Si David hindi siya nagdalawang isip nung nalaman niya na kailangang talunin yung isang sundalo na binabantaan yung kanilang kaharian. And hindi niya yun natalo dahil napakagaling niya lang o kasinuwerte siya, but because sa kanyang simpleng lugar, hinahanda niya yung sarili niya. He was equipping himself. He was fighting his battles. Kaya niyang labanan yung leon, yung bear. Kaya niyang labanan yung katahimikan, yung pag nag-iisa siya, pag nagdadasal siya o sumusunod siya sa kailangan niyang gawin. Lahat tayo, mga kapatid, lahat tayo gagamitin tayo ng Diyos. Sa loob niyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong kinabukasan, gagamitin ka ng Diyos. Makikita ng tao yung paggamit sa iyo ng Diyos. At ngayon pa lang, hinahanda ka niya. Tahimik lang, chill lang, wala nakakita, para pag ready ka na to step in, ready ka na to be used by God for His great purpose. When you say yes, yung yes mo, powerful yes. Yung mga higante sa buhay mo, kaya mong talunin, tumbayin. Yung higante ng katamaran, yung higante ng pagkawalang tiwala sa sarili, yung higante na takot ka na magkamali, yung higante na takot ka na sumubok,
at magtiwala, lahat yon tatalunin mo dahil yung tapang mo, yung tiwala mo sa sarili, yung tiwala mo sa Diyos, mas malakas pa sa takot mo. Today, we are here to learn about how we can equip ourselves. And action steps that we can do is we develop our skills, our gifts, and grow in our capacity. Let's ask God to sharpen your gifts. Araw-araw, hingin mo yun sa Kanya. Panginoon, gusto ko lumakas yung tiwala ko sa sarili ko. Panginoon, gusto ko paligiran mo ko ng mga tao na magagaling at talagang susuportahan ako papalapit sa sa purpose ko sa buhay. Tulungan mo ko, makita ko, ipakita mo sa akin yung skill na kailanganin ko para makapag-provide ako sa pamilya ko. Itong module na inaaral ko sa sa ClickMe, tulungan mo ko na mapasa ko siya at matapos makumpleto ko siya na talagang 100% maganda yung resulta. We should grow into the version of you that your future needs. And lahat tayo kailangan naghahanda. Ngayon, hindi bukas, kundi ngayon, naghahanda tayo. Marami tayong maririnig na kwento of people na naging successful dahil may naniwala sa kanila at sila ay they equip themselves. Kahapon meron akong meeting, they are the owners of this organization called invested.com. At marami na silang mga kabataan na natulungan na makapag-aral, providing student loans, providing trainings, about 20,000 students. Tuloy-tuloy pa dumadami sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And yung isa naman na kamiting ko, kinukwento niya na yung ambassador sa isang bansa sa Africa ay proud na Pilipinong ambassador na dahil naniwala sa kanya yung tatay niya na jeepney driver, nakapag-aral siya, nagsigasig siya, nagaling siya. Ngayon, ambassador na siya. Gusto niya tulungan din ang bansang tinatrabaho niya sa Africa, ang Pilipinas, mga jeepney drivers gusto niyang tulungan din. And maraming mga ganong kwento that nagkakaroon ng impact sa maraming pamilya, maraming kinabukasan dahil naniwala sila na meron silang mapupuntahang asenso. At tayo, kasama tayo doon. Hindi pwedeng itabi natin yung sarili natin na hindi tayo kasali dahil pag tayo tinanggap natin yung tawag na yun, pag tayo nag-respond, nag-yes, at talagang ginawa natin lahat para tumugon doon sa tawag, para equip natin sarili natin, yung mga anak natin mabibless. Yung kinabukasan natin mabibless. At maraming tao na makikilala tayo, mabibless sila dahil sa atin. And so, we have to equip ourselves. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Kailangan meron tayong gawin araw-araw at lahat yun dadalhin tayo sa ating magandang kinabukasan. Next would be our commitment tree. Ito, bagay na bagay ito sa atin lahat dahil kailangan din natin ihanda sarili natin. Hindi lang tayo nagpapagaling, hindi lang tayo nagiging magaling, pero nagbibigay din tayo. Yung buhay na papakita natin sa tao, sa mundo, sa ating mga pamilya, nakakatuwa at nakaka-inspire. So yung buhay natin, we live simply, we give generously. Ano ibig sabihin nito? Dahil tayo, pag tayo nagbigay, hindi tayo nababawasan. Lalo tayong lumalalim. Lalo tayong gumagaling sa integridad, sa pagrespeto sa sarili natin, at mga tao sa paligid natin, nakikita rin yun. Lahat ng natatanim natin sa ClickMe, sa mga facilitators natin nandito, lahat ng natatanim nyo, lahat ng nakakausap nyo, lahat ng ini-encourage nyo at pinapalakas nyo yung loob nila na magtiwala sa sarili nila. Lahat yun, parang mga seeds that you're planting. And those seeds will grow through time every day. Itong ginagawa ko ngayon, nagtatanim ako sa bawat isa sa inyo. At alam ko, pagkatapos ng araw na to, kayo magtatanim din kayo ng kabutihan, ng ayos na
salita, ang ayos na paghihikayat sa lahat ng ating mga learners. Yung mga learners na nandito, kung ano, kahit naman pinagdadaanan nyo, kailangan tayong magtanim ng kabutihan araw-araw. Yung buhay na simple, dahil kahit sa ayaw nyo sa gusto, i-bless kayo ng Diyos. Magkakaroon kayo ng breakthrough, magkakaroon kayo ng windfall, magkakaroon kayo ng malaking pintuan na bubukas sa inyo. Kailangan, handa na kayo. Hindi pwede, teka muna boss, hindi pa ako handa. Hindi ka pwede maggawa ng excuse. Dahil pag yung pintuan na yun bumukas, kailangan handa ka na, ready ka na. At kung kulang pa yung kaalaman mo, sa tingin mo kulang pa, edi galingan mo pa rin, aral ka habang nandun. And in all of that, in all the blessings you will receive, you will need to live simply. Kailangan yung buhay mo simple pa rin. Yung lifestyle mo simple pa rin. Dahil alam naman natin kung ano nangyayari sa mga nepo babies, di ba? Alam naman natin kung sino yung flex ng flex sa Facebook, ano nangyayari sa kanila? Nababash sila. Gusto nyo bang mabash? Gusto nyo ba dumami haters nyo? Gusto nyo ba dumami yung mga taong kinaiingitan kayo? Wala kayong kamalay-malay. Yung mga tao na nasa paligid nyo, gusto pala nila na, na madisgrasya ka dahil hindi simple yung buhay mo. Nagyayabang ka at hindi mo inaangat yung mga tao sa paligid mo. Inaangat mo lang yung sarili mo. So today, very important that we give. Important that we share. Because that's the only way we can multiply whatever blessings that we have. Alam na natin yung storya ng The Good Samaritan. Di ba? Itong Samaritano na to, matindi yung galit ng mga Jewish, ng mga Levites sa mga Samaritano. Mahabang kwento yung away nila na binastos ng Samaritano, yung isang templo ng mga Jewish, kaya talagang grabe yung alitan ng galit at inis at talagang kinasusuklaman nila bawat isa. Pero isang araw, from Jerusalem to Jericho, isang napakahabang biyahe na talagang napaka-treacherous na talagang pwede ka ma-ambush doon sa story sa Bible. Merong isang traveler na habang naglalakad siya, habang nagbabiyahe siya, inambush siya ng mga masamang tao. And he was left for dead. Halos patay na siya sa tabi ng kalye. Sugatan siya, unconscious siya at wala siyang magawa, hindi siya makabangon, talagang halos patay na siya. May dumaan na pare, may dumaan na Levite, hindi siya pinansin. Pero itong Samaritano na dumaan, na dapat magalit, dapat hindi niya pansinin dahil stranger yung ambush na yon, tinulungan niya. Tumigil siya, pinansin niya, tinulungan niya na maging malakas, sinakay niya sa kabayo niya, dinala niya sa isang lugar, sa isang facility para pagalingin, nagbigay siya ng pera para maasikaso ng facility na yun kasi may lakad din siya. Binalikan niya, sinigurado niya lumakas yung tao at talagang hanggang makabangon, hanggang maging magaling yung tao na halos patay na natagpuan niya. Ganun yung halimbawa ng isang compassion in action. Marami sa atin dito hindi natin kilala bawat isa. Ako di nyo kilala, kayo hindi ko pa kayo nakikilala, pero bawat isa sa atin mahalaga sa mata ng Diyos. Na kung ikaw ay magiging successful, alam ko sa puso ko, sa loob ng puso ko, magiging masaya ako. Kailangan ganun tayo, parang yung mabuting Samaritano na kahit hindi natin kakilala, gusto natin maging maayos yung buhay niya. Mawala sa atin yung inggit. Tanggalin sa sistema natin yung galit, yung inggit, dahil walang lugar yon sa buhay natin. Papangit tayo, papangit ugali natin, at lalong babagal tayo sa ating mga blessings, babagal tayo sa ating pag-asenso. Pag punong-puno tayo ng galit, punong-puno tayo ng hindi pagpapatawad. Tayo, maniwala tayo na
sa bawat isa meron tayong mabuting Samaritano sa sistema natin. Natutulong tayo kahit walang bayad, kahit walang ganti. Tutulong tayo dahil sa loob ng puso natin, totoong tumutulong tayo, nagmamahal tayo na pag ginawa natin to sa mga tao na maliliit, na mga hindi natin kakilala, kanino natin yung totoong ginagawa sa Panginoon. At umiikot yung mundo, alam na natin ibig sabihin nun. Yung kabutihan nyo ngayon, babalik at babalik yon sa ating mga mahal sa buhay. At yung mga anak natin, mabibless sila dahil sa kabutihan nyo. May tinulungan kayo ibang tao na hindi nyo kilala. Hindi nga nila alam kung anong pangalan mo, pero tumulong ka. Sino makikinabang nun pagdating ng araw? Mga anak nyo rin. Mga anak din natin. And what a blessing it would be na makita natin na ibang tao, tinutulungan din tayo na walang kapalit. Na walang hininging kapalit. Yung mundo, lahat yon sasabihin nila na kailangan may bayad, kailangan ganito, kailangan ganyan, practical tayo. Totoo, tama naman lahat yon. Pero tayo, dito sa Click Me, yun ang tinuturo natin sa bawat isa. Magtulungan tayo. Dahil yun ang paninindigan natin. Yun ang tinuturo natin sa ating pamilya. Yun ang tutunan natin sa ating mga magulang. Tumulong tayo, lalo na sa mga hindi natin kakilala. Dahil anong pakinabang, anong value na tumulong ka para mabayaran ka? Anong value, anong kahalagahan nun? Anong impact nun kung tumulong ka lang, minahal mo lang yung mga madaling mahalin? Tayo, let's have compassion in action. Concretely, what can we do to become the good Samaritan that we are, that we have? Pag nagbigay tayo, ang purpose natin, nagmahal tayo. Hindi dahil nagigilty tayo, nakakahiya naman, bibigay na ako, magmamahal na ako. Dahil nakakahiya naman. Huwag ganon. Pag tumulong tayo sa may hirap, tumulong tayo. Wala na tayong, maraming beses, huwag tayong aasa na pasalamatan tayo ng mga taong tinulungan natin. Pwede po ba yun? Pwede? Thumbs up ba? Dino, parang napakahirap nun. Tutulong ako, tapos tatalikuran ako, tapos hindi mo lang nagpasalamat. Kapatid, pag nagpasalamat na sila sa inyo ngayon, bayad ka na. Yung pagpapasalamat, kailangan natin yun sa langit, hindi dito sa lupa. Tayo, marunong tayong pasalamat, tinuturo natin sa mga anak natin magpasalamat. Pero pag nagbigay tayo, pikit mata, magbigay tayo, tumulong tayo. Siyempre, professionally, tinutulungan natin ang bawat isa. We compensate each other. We compensate the work that we do professionally. Pero pag tayo tinawag na sa ating gawain, pikit mata, magbigay tayo. Share opportunities. Encourage yung mga nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Encourage, encourage, encourage. Every day, encourage, encourage, encourage. Encourage, basically, is just planting courage, planting confidence. Tanim tayo ng tanim. Encourage na encourage. Hindi mo alam yung tinataniman mo, talagang ready na pala sila para dun sa salita na ayos, salita na encouragement mo, yung kindness mo. At pag yun nagbunga, ang laking bagay noon sa langit. Sinong nagtanim? Ikaw. Yung oras mo, yung talent mo, yung resources mo, gamitin mo ng ayos. Dahil lahat yon pinagkatiwala sa iyo na it will bless the people around you. Mabless sila sobra-sobra dahil ikaw ay nagbigay ng oras, nag-share ng iyong talent, at nag-share ng iyong resources. Hindi to paramihan. Ang mahalaga, nagbibigay tayo. Nagbibigay tayo. Nagbibigay tayo. Nagtatanim tayo. So be the reason someone breathes easier today. Hindi kailangan napakalaki. Pero importante, consistently, whoever is generous to the poor lends to the Lord. Lahat tayo mga kapatid, merong ganong tawag.
Lahat tayo. Lahat tayo. Kahit wala tayong maraming meron. Pero dahil nandito tayo, ito yung kwento ng buhay natin. And yung kwento mo nagsisimula pa lang. Kapatid, ready ka na para sa next chapters. Next season ng buhay mo, ready ka na. No matter how many times yung buhay mo talagang tinanggihan ka, God only needs one yes from you to begin a new chapter. Your next season. So, you are becoming unstoppable. Meron kang gifts, you have genius, you have purpose, you have a calling. Andito ka, hindi aksidente na nandito ka, nagkataon lang, hindi totoo lahat yun. Nandito ka dahil tinawag ka, nandito ka dahil bibigyan ka ng mas marami pang tawag. Nire-ready ka para sa malaking tawag, malaking mission sa buhay. You have a future God Himself has prepared for you. So hindi mo kailangan maraming pintuan. Kailangan isang pintuan lang. And the ready version of you to walk through it. Tawagin ko at this point, isang kapatid ko, Pilipino, sa Australia na lumaki, napakalaki niyang tao, napakabuti niyang kapatid, nakilala ko siya noong 19, nahala tayong edad natin, siya, sa Sydney, habang siya ay estudyante pa lang, ngayon ay isa na siyang cyber security executive at napakagaling na tao, napakagaling na kapatid. Kwento niya sa atin yung pinagdadaanan niya, ang kanyang kwento ng kanyang buhay, turning setbacks into strengths. Welcome natin, Kuya Chino Ganghe Gage. Thank you, Kuya Dino. Sorry, yung internet ko just started becoming unstable. Can you hear me okay? Yeah, very clear. Okay, great. Excellent. Thank you so much, Kuya, for your talk. It was really inspiring. Magandang araw sa inyong lahat. I just want to introduce myself. My name is Chino, Chino Ganghe. I'm 48 years old now and from Sydney in Australia. I'm married with 3 children, aged 9 to 13. And I've spent 25 years in IT, specializing in cybersecurity, protecting systems and people from attacks. So today, I was asked to share with you what it means for me to overcome difficulties and to move forward with purpose, power, and perseverance. So I want to speak to you plainly. The last 3 years and a half of my life have been the hardest years of my life. And I faced different challenges, and I want to be able to share them with you, and hopefully with what I've learned, influence of her family, it made her believe, and it painted me as someone that I'm not. And because of that, I've had to spend nearly $11 million, 11 million pesos, just to be able to see my children. In the last 3.5 years, I've lost my job twice. Once in 2023, when our whole team was Ayan, challenge talaga yung internet natin. I don't know, Australia is the first world. Kahit sa Australia, no? Mahina ang Yeah. internet. Yeah. And I think it comes with a territory that we're helping each other become the best version of ourselves. Habang papalapit tayo sa Diyos, merong hinihila tayo na papalayo. Sisirain yung technology at maraming kadahilanan. This is the first time it's happening. Yeah. Anyway, Chino will be back to share his story. Ayan na. Yeah, I'm here. You know, Can you you're hear me back. okay? Sige. Sorry, You what did I get to before I got disconnected? The family challenges. Right, okay. So just very The quickly. 11 million. Oh yeah. So I've spent 11 million pesos just to be able to see my children. Since that time, I've lost my job.
two times. Once in 2023 when our whole team in Australia was being refreshed, and again just this last July because I was standing up for something that I believed in and something that was good. In 2023, actually, when I first lost my work, another cybersecurity company called and hired me straight away. And God opened that door even before I knew that I needed a new job. But still, now losing my work again in July, that was very painful for me. And because of a lot of different things, 2 weeks ago, at the age of 48, bumalik uli ako sa bahay ng parents ko, in the home that I grew up in. And as an independent adult, that's very difficult. Oops, nawawala na naman. Baka mag-off na lang siya ng video niya na. Oo nga. Para. Maybe you can turn off your video, Chino. Might Apo. help with Yes, the signal. I'll turn off my video. Also, what I've done is I've moved to a place where that has stronger signal. Okay, I'll turn off the video. Okay. So I had to move back into my parents' house 2 weeks ago. And that was really difficult because I had to let go of the home that I lived in for 5 years with my family, and even the hopes of being able to reunite my family and bringing them back home. I'm sharing this with you not so that you feel sorry for me. Hindi ako nagpapakaawa, but for truth. Because what I learned in all this is something that I believe will help others too. So it's not I keep hearing it's not how many times you fall, it's about how many times you choose to stand back up again. And it sounds so simple, that they say, be positive, get back up. And a lot of my friends have been asking me, Chino, ang hirap ng pinagdadaanan mo in these last 3.5 years. Bakit masaya ka pa rin? How do you keep positive and upbeat? I know na hindi lahat not at all times I can be positive. Sometimes, of course, you will feel burdened, you will feel down from the situation. But also, what's been important is that there have been things that I have learned that help me to stay positive and keep getting back up regardless. So my hope is, kasi alam ko naman lahat tayo may iba-ibang pinagdadaanan. So my hope is that whatever you are facing right now, you'll choose to be able to get up and rise again too. So I'll share with you the different things that I've learned. The first one is to see the blessings in each situation. Whatever problems you have can turn into opportunities to do much good. At first you only see the pain, the loss, the injustice. And if you get stuck there, then that will be a loss already. Hindi ka makakaraos. You won't be able to get yourself back up. But what I have learned is that with eyes of faith, you can start looking for the different blessings of how God is working in your life, even in those situations. So when I lost my job 3 years ago, it led me to a better one where I grew in my career, in my skills, and in my confidence. Losing comforts allowed me to rebuild strength. Um, you know, the problem in my family allowed me to open my life up and to reconnect with larger communities of friends and people that I didn't know before. It allowed me to have time to serve again and to help other people who needed my help, even people who were in the same situation. So being misunderstood pushed me to grow in my relationship with God, to become closer to Him, to expand my horizons, and even choose to become more loving and understanding with others.
I also realized that if these things didn't happen in my life, I wouldn't have been able to experience a lot of the things that God wanted me to experience. And in a way, I wouldn't be here today because if I didn't lose my job, I wouldn't have traveled to the Philippines in July, and I wouldn't have been able to witness the work of ClickMe, and I wouldn't be here with you today. So every setback has a silver lining. So what's most important is that as you go through the situation, as you go through the suffering and the difficulty, is that you trust and look for those positives, look for those blessings, and look for those opportunities to do good. Okay, and second is remember your purpose, your why, your reason for getting up every morning. So the things that we do is because there is a purpose to it. I saw someone share earlier, why, they are here in the Click Me program, and she said it's to build a better future for her family. So why do we continue to love people who are difficult to love? Why do you serve God in doing what you do? So when everything around us feels unstable, our purpose keeps us anchored, keeps us steady. And even when we fall, it allows us to be able to pull ourselves up because of that truth. So sa akin, simple lang eh. My identity is not based on my job title, my salary, or what other people think of me. My identity is that I'm a child of God and that He has a purpose for me to be here. And my purpose is to be a father, a protector, a man of integrity, and a follower of Christ. He made us all for a purpose, a mission in our life, to fulfill. Because even in the little things that we do, like sabi ni Kuya Dino, is live simply and give generously, right? And if we do that in our lives, even the little things that we do can change the world and the people around us. So let's remember our why, because when you know your why, whatever things na pagdadaanan mo, it's not going to shake you, it's not going to destroy you, it's not going to break you. Okay, number three. So number two is know your why, and number three is to remember that God has been faithful through every storm. You know, whatever it is that we go through, I remember the lowest points in my life na feeling ko na yun, wala na, hindi na makakaraos. I was able to, yeah, I was able to get back up. When everything felt impossible, somehow God made a way. When I was running out of strength, God carried me. When I couldn't see the next step, He provided anyway. Many years ago, nagdaan rin kami sa kahirapan. And, you know, sometimes nagtingin na lang kami ng asawa ko, tumawa na lang kami because, we had to look at our bank account. That was the only thing that we could do. But after that, God provided so richly in ways that we couldn't understand. So God is bigger than any problem. And what I have learned is that my response to all of these things that are happening, and the only thing that I can do is one is to pray. Secondly is to trust in God. And three, is to surrender. Hindi pa siya tapos. He's not finished yet with my story. Okay. And so the last step in getting back up in spite of the difficulties and the situations is to pick up your mat, stand up, and keep walking. Sabi ni Lord when he came across the man who was paralyzed for most of his life, sabi niya, do you want to be healed? Sabi when the man said yes, and Jesus said, pick up your mat, get up. And
that scene that I've watched many times, maybe you watch it in The Chosen or a TV show about Jesus, but that image resonates with me kasi those times when I felt like I couldn't get up again, and that God was able to pick me up. Pero at the same time, he was asking me to get up. So I needed to get up and I needed to keep walking. So there's a point in our lives, in our difficulties, where we need to stop asking, Lord, why me? Bakit ba ako? And we simply say to God, Lord, lead me. So as we follow him, we get up with faith, we walk with hope, and we do everything with love, even when life hasn't been loving or fair or easy for us. Alam naman natin that God is victorious in our lives when we allow him to be. We just have to make the decision to get up, get back up, take the next step. Hindi pa tapos ang battle ko. I can't say that everything's going to be easy from now on. Hindi pa naaayos ang lahat ng kailangan ayusin. So, but alam ko na, and I know that in this battle, I'm not alone. Again, I know that God will be victorious in my life, so I choose to get back up, and I hope the same for you. If there's anything that I want you to take home today, it's this. One is you're stronger than you think. And whatever it is that you're going through right now, it too will pass. Number two is that you are not alone in your battles. As you go through your battles, remember that Christ too had to carry his cross. Or, this is in my faith. This helps me to understand what I'm being called to do. So know that God is with you in whatever it is that you're going through. So every time you choose to get up, back up and trust in God, you rewrite your story with courage and you allow God to work miracles in your life. I think that, what God wants for us is to live a life to the full, to live life with love, to live life with purpose. And in the end, he wants to be with us. So thank you for listening to my sharing. And I pray that your next step forward will be your strongest one yet. Thank you, Chino. Maraming salamat. God bless you. Narinig natin yung story ni Chino. Alam natin na tayo rin, meron din tayong pinagdadaanan. Hindi pa tapos yung kwento ni Chino. Tuloy-tuloy pa yan. Abangan ang susunod na kabanata. Buhay niya ay pinagdadaanan niya pa rin yung mga pagsubok. Marami tayong bagyo na pinagdadaanan kagaya ni Chino. Iba-iba yung ibang level, ibang sitwasyon. Mahalaga na magkakasama tayo. Mahalaga na buo yung loob natin na malalampasan natin lahat to. At maraming salamat, Chino, sa pagtitiwala mo na makwento mo sa amin yung pinagdadaanan mong pagsubok. Pagdadasal ka namin, kapatid. Thank you. At para sa atin lahat, God never stops working in your life. Wala siyang tigil, wala siyang pagod. Unstoppable siya. Siya ang original na unstoppable. Pwede na siyang huminto eh. Pwede na siyang chill lang siya sa langit. Chill na lang siya. Bakit pa siya pupunta sa lupa? Bakit pa siya makikilala itong mga taong to na binabastos lang siya? Na dinuduraan siya, minumura siya. Di ba? Diyos siya eh. Di ba? Pwede lang, pitikin lang niya na yung mga tao na yun. Wala na. Tigok na tayo lahat. Di ba? But God continues to believe in us, to have faith in us. Walang tigil. Ganong katindi yung pagmamahal niya sa atin. Maraming magulang dito, maraming nanay at tatay na nandito na ganon kayo sa mga anak niyo. Pasaway, hindi nakikinig, paulit-ulit, nagkakamali, paulit-ulit, nagsisinungaling, o kaya nagpapalusot, o kaya
lahat ng pwedeng gawin para iwanan tayo o kaya hindi na natin mahalin. But tayo magulang, we continue to love. We always love. We always forgive. Ganun kasi ang Panginoon. Yung DNA ng Panginoon nasa laman natin, nasa katawan natin. Siya yung unstoppable. Tayo, kailangan unstoppable din tayo. So, kailangan tayong tumayo. Kailangan tayong magpakita, magparamdam. Sige lang. We say yes every day sa tawag niya. Sa tawag niya na magmahal, sa tawag niya na magbigay, mabuhay simple, tumulong sa kapwa, matuto, maging magaling, dahil napakagaling niya sa buhay natin. Huwag tayong makontento sa alam natin ngayon. Dito sa ClickMe, nagsisimula pa lang tayo. Pag natapos yung programa ng ClickMe, marami pang dadating. Maraming taong gustong tumulong sa ClickMe. Kayo na natulungan, tumulong din kayo. Kayo na natuto dito, dalhin niyo yung mga kaibigan niyo, mga kakilala niyo na kailangan nila yung diploma, kailangan nila na may makilala dahil magiging blessing tayo sa mga mahal natin sa buhay. Ibigay natin ang puso natin. Lahat ng meron tayo, hindi yun para sa atin lang. Lahat ng blessing, gifts, talents na meron tayo, para yun sa ating mga kapwa, para yun sa ating mga anak, para sa atin yung mga tao na binibigay ng Diyos sa buhay natin. Your life is meant to shine. Hindi pwede na yung liwanag mo, itago mo sa madilim. Itago mo sa kwarto mo. Hindi pwede yun. Bawal yun. Yung liwanag mo, kailangan maliwanagan ang ibang buhay, ang ibang tao. At lahat yon ibinigay sa iyo with one purpose, for you to shine. So your one yes, your one life, your one purpose, tuloy-tuloy yan. At kami dito sa ClickMe, kagaya nyo, marami rin kami mga pagsubok na pinagdadaanan. Kagaya nyo, hindi kami exempted na talagang komportable na kami. Marami kami pagsubok na pinagdadaanan. Lumalaban kami. At kahit kami may pinagdadaanan, sige lang. Ate Rose, Ate Lisa, sige lang. Ate Mara, sige lang. Go lang tayo ng go. Dahil hindi pwedeng hindi tayo lalaban. Dahil ang Diyos, pinaglaban tayo, ipaglaban din natin ang Diyos. Ipaglaban natin yung mga tao natin na pinagkatiwala sa buhay natin. At nandito, yung future natin nagsisimula. Every day, meron tayong pagkakataong manalo. May pagkakataon tayo makasama ang Panginoon. Kahit sinasabi ng mundo, natalo na tayo. Kahit sinasabi ng mga tao na makapangyarihan na bye-bye, bahala kayo sa buhay nyo, sila ninakawan na tayo, laban pa rin tayo. Ibangon natin ang ating pamilya, ibangon natin ang ating kinabukasan, yung mga mahal natin sa buhay, ibangon natin ang ating buhay. Maraming salamat at tuloy-tuloy tayo with our discussion questions. Kaya pa ba ng oras natin? At maraming salamat sa bawat isa. Yan. Thank you, Coach Dino. Napakaganda ng talk natin. And of course, to Chino, maraming salamat sa pag-open ng iyong heart and sharing your story. At this point, yes, we still have time. Di naman tayo magbe-breakout rooms. But I'm so happy to see one of our Geekonomics scholars join us here. And nag-message kami kanina privately. And he is willing to share his story kasi napakabagay ng storya niya sa ating topic, sa kinikwento ninyo, no, kanina. Yung unstoppable, alam mo, naging inspirasyon natin sa ClickMe ay yung ating mga scholars ng Geekonomics. So, isa to si Greg sa ating mga unang scholar. Taga-Ormoc siya, Ormoc Leyte, no? At siya yung, actually, nung nagpunta doon yung Geekonomics, tsaka yung Dual Tech sa Ormoc, isang malaking simbahan, no, sa Ormoc, nag-attend yung mga potential scholars, mga siguro more than 100, no, na iniimbitahan kasi may scholarship nga, maraming pwedeng maipasok. Of those, no, hundreds of people, 2 lang silang nagtuloy,
No? Dalawa lang sila ang nag-avail ng scholarship opportunity. So from Ormoc, lumuwas sila sa Maynila at nag-attend ng Dual Tech program sa Laguna for 18 months yon. Siguro mga more than 5 years ago yun eh. So isa sila sa mga una nating dual tech scholar. I think sila yung una eh, no? So ano, nakaka-inspire talaga. So hanggang ngayon, nandito pa rin siya, ikikwento niya yung stories. So very successful na siya ngayon, no? Na professional. Nung after ng dual tech program niya, inabsorb siya ng OJT niya sa Enchanted Kingdom, yung amusement park, no? Gumagawa sila ng mga rides. So at saka ngayon, sobrang, I think may asawa na rin siya at may baby, no? So, napakaganda ng storya niya dahil nung nag-umoo siya, no? Kahit na mahirap sila, walang oportunidad, nung lumapit sa kanya yung opportunity mag-aral sa Dual Tech at maging scholar ng Chiconomics, hindi siya nag-hesitate kahit mapapalayo siya sa pamilya, kahit mahirap, tumuloy lang siya, nagtiwala siya sa Panginoon at gusto ko yun, makilala niyo siya at again, hindi aksidente na nandito siya ngayon. Ako lang, nang-imbita lang ako. Inimbita ko sa group chat yung mga scholars, binigay ko yung link, no? At nakita ko yung pangalan niya, sabi ko, uy, ganyan, no? So, and then when he messaged me, he said, I needed this talk. Kailangan ko itong talk na to, no? So sabi ko, ako rin, Greg, kailangan ko rin. Lahat tayo, no? So napakaganda. Thank you, Coach Dino. So now I want to call on Greg Cretesio. Greg, ayan, yan, no? Napaka-pogi ni Greg, no? So, ilang taon na ba yun? More than 10 years na yata, Greg, no? Oo. So, yeah, Yes po, please tita. share your story. Welcome to our Chika session. Yan. Yes po. Hello po, good morning, tita. Thank you po. Coach Dino, thank you po sa sharing, and Sir Chino. So, magpakilala po lang po na ako, tita. So, I'm Greg Lloyd P. Cretesio from Ormoc, 28 years old, and happily married. May 2 babies na din. So, bago lang din sa pagiging tatay o pagiging ama, kaya sabi ko kay tita, needed ko din talaga to kasi gusto ko magre-refresh yung mga mga setbacks ko nga yung dati medyo nalimutan ko lalo nung pumasok ko sa pagiging tatay. Kaya ayun, naging free din ako currently nasa work pa ako ngayon, tita eh. Kaya sabi ko buti wala pang meetings or tawag from production din na kailangan ng ganito ganyan, kaya sabi ko magnakaw muna ako kahit ng onting oras. Wow, Unilever ka na pala, no? Kita ko uniform Yes mo. po, Sa tita. Unilever ka? Yes po. Wow. Yes po. I'm Congrats. Unilever Cavite. So yung work ko din pala ay nagma-manufacture ng mga personal care and beauty well-being. If you're familiar for Dove shampoo, Sunsilk, Cream Silk, mga ganyan po, mga Axe na deodorant. So dito po yan siya, minamanufacture po. So yun po, tita. Yeah. So, 'di ba Greg, noong umoo ka, bakit ka napa-oo at ano yung naging experience mo sa Dual Tech? What made you, I guess yung discussion question ni Dino, no? Sino yung, ano yun? May nag-inspire ba sa'yo or mentor na naniwala? Jeans, ano yung mga, maybe that can be shared by Greg. Napakaganda ng story ni Greg eh. So, I know we don't have much time, but maybe you can share the discussion question para maging mas focus din yung kanyang kwento. Ayun. So, yan. So maybe Greg, you can share about that specifically from your experience, no? Either number 1 or number 2. Yung alam ko na malaki na itulong mo na sa pamilya mo dahil sa yung naging success sa Dual Tech at sa iyong experience sa work. So
Sa number 1 po, tita. Hello? Oh, Narinig niyo yes, ako, tita, yes. no? So for the number 1, think of a time this specific person believed in you, who gave you a chance. How did it change you? What did you learn about yourself through that experience? Ang pinaka ano ko lang talaga ay yung mother ko po talaga tita. Kasi ah broken family po kami since 3 years old pa lang ako. So, yun, yung mom ko lang nagpapalaki sa akin from that age and up to now. So, si mama ay naging single lang po talaga for a long time. So, siya po talaga yung iniidolo ko nga. Sabi ko, gusto ko bumawi or gusto ko magiging proud talaga yung mother ko. Kaya yun yung nag-push talaga sa akin, tita, nga whatever it takes talaga nga para makapagtapos ako o kung saan man ako mapunta, dala-dala ko talaga yung, alam mo yun, yung courage or lakas ng loob talaga makapagtapos kahit sobrang layo man namin ng almost 2 years bago ko sila nakita Kaya parang nag-ibang bansa din. So isa din nag-push talaga sa akin ay yung mga setbacks ko dati nga. Bago ako pumasok sa Geconomics Scholar, tita, naging scholar din ako sa tita ko nga, kapatid ng mom ko. Pero really, hindi pa talaga ako adult na mag-iisip nun Talagang, alam mo yun, yung mindset ng kabataan na relax lang, chill lang, parang wala pa sa isip na may masasayang opportunity. So sadly, ayun nga, may bumagsak ako nga subject, then she didn't give me a second chance. Kaya sabi ko, paano kaya nang gagawin ko? So, yun yung nagsimula yung naging open na yung mind ko, tita, nandun na din yung grudges nga, bakit ganito, ganyan, nagsasayang ako. Parang, medyo nawala na din yung, tita, nawala na din ako sa sarili nga, ano kaya gagawin ko. At yun na nga sana yung chance ko para umangat yung sarili ko. So yung opportunity na yun, which yung tita yung sa engineering course ko nga electrical, which natapos ko lang 1 year. So hindi na ako nakapagtapos. So after that, trabaho na ako ng kung ano-ano. Minsan construction na ako ng umaga, sa gabi naman, nagka-car wash, sa mga lugar lang sa Ormoc, para lang matulungan ko yung mom ko nga. Grabe, almost every day nakikita ko siya nga umiiyak na ramdam ko nga umiiyak siya gawa ng nahihirapan na siya sa pagtaguyod talaga sa amin. So yun po talaga yung push sa akin, tita Then opportunity comes yung shinare mo lang lately, tita, a partner school from your organization na Geconomics, pumunta sa school, ayun, talagang wala akong pag-alinlangan na pinush ko talaga nga sana makuha ko despite nga sobrang dami nga namin. For specifically talaga ay almost 200 kami nung, tita 180 plus. Wow. So yun, hindi naman ako nawalan ng pag-asa kaya sabi ko nga hindi, lahat ng may opportunity dapat talaga take a risk saka give your best shot talaga. So yun naman, sa awa naman din ng Diyos din, Salamat. tita, siguro chance ko yun. Ayun, tumuloy-tuloy. Then, up to now, until now. Yeah. That was 10 years ago, Greg. No? Would you believe? Yes, 10 years tita, ago? sobrang tagal na, pero sobrang nakaka-amaze din sa sarili ko. Nakakatuwa. I'm so really happy that you're here and sharing because as I said nga, yung ating scholarship program ang naging seed netong Click Me, no? At Yeah. ngayon yung kwento mo dahil yan sinasabi ni Dino because this talk is again a perfect coming at a perfect time, no? As we end our pilot and we begin the other batch, the new batch, unstoppable, no? Hindi ka titigil. At pinakita rin sa iyong sharing, you invest
you know what you did, yung 3 commitment na sinasabi ni Dino, ginagawa mo yun eh. So gusto natin talaga i-ano sa mga learners natin at sa ating team members, sa ating lahat, no, invest in yourself daily, equip yourselves, at live simply, give generously. Yung pagsali mo ng scholarship sa Dual Tech, ay you're equipping yourself, no? You equipped yourself para maging kung ano ka ngayon. At itong mga itong ating mga Click Me learners, sa pagsali nila sa Click Me at pag-participate sa programa, they have equipped themselves. At kagaya mo, 10 years later, they will be like you also, no? Will share their own success stories in whatever way, no? The ating mga, for sure, God will amaze us. At thank you, Greg. Sinabi nga ni Dino, your life is meant to shine and you're shining. Salamat. Salamat sa pag-share mo. Okay. So actually medyo pa-ending na tayo, but we can take maybe one more sharer. If there is somebody, raise lang your hand, or Mara, Lisa, Wen, no? Si Tony nandito rin at si Hazel, mga miyembro ng team natin. Very affirming itong talk ni Dino. Kagaya nga ng sabi niya, tayong mga Click Me rin ay marami rin pinagdadaanan na challenges, pero tuloy-tuloy lang tayo, no? Kagaya ng mga learners, tuloy-tuloy lang, unstoppable. At kung ano man, alam natin si God ay nandyan. Yan. So, Temar, Bliss, any closing or anybody else, especially from our learners, may gusto bang, maybe Sister Helen also, baka mga parting words natin. Nakita natin yung ano, no, ang dami rin na mga represented yung ating mga communities, so Payatas, Pandi, Sagbayan, Loon, Zamboanga, Tacloban. Ay, siguro, Rose, sisingit ako Yes, before Liz. we close. Yeah. Ay, tama-tama, di ba yung topic ni Coach Dino is unstoppable. Kasi parang baka ang feeling natin ay patapos yung taon, no? Patapos yung program. Parang tapos, no? Ibig sabihin parang stop. Pero tama-tama, ang topic unstoppable. Ibig sabihin, hindi ito ang wakas, hindi ito yung end. So, kahit na matapos yung program, kahit matapos yung 2025, tuloy pa rin tayong lahat, no? So, lalo na sa mga learners natin. So, yung na-equip sa inyo ng Click Me, itong pinagdaanan natin, supposed to be 18 months, naging 2 years, more than 2 years. I think marami na kayong nabaon, no? Nabaon na skills, experiences, bagong pananaw. So, baunin ninyo yon, no? Go forward. And talagang andito pa naman ang Click Me, di ba? Kahit kunyari, tapos na kayo, pilot batch kayo, kayo ang first, no, ng Click Me ever. Andito lang kami, so anytime mag-reach out kayo. Sabi nga ni Dino, we will give of our time, we will give of our attention, we will give of our resources kung pwede para tumulong pa rin sa inyo. So, hindi ito end. Hindi ito end, no? Pamilya pa rin tayo. Oo. So, we wish you all the best. We wish you all the best. Yes. Amen.